Hello, hello, hello. Magandang umaga po dito sa Philadelphia at magandang gabi naman po sa Pilipinas at sa ibang bansa, sa ibang mundo. So ayan, nandito po ako sa Reading Terminal. Alam niyo naman po, hindi magbabago. At dito po ako nagbe-breakfast. So meron akong hot black coffee. Tapos meron akong toast with, tapos meron akong sunny side up na itlog, at meron po akong turkey bacon po. So, ayan, dito po ako. Ayan. So, pinili ko po dito yung sa... Good morning, ladies and gentlemen. Anyone here by the name of Donna Bullock? Donna Bullock. Please approach the security office. We're located in the back near the restrooms. Once again, Donna. So, ayan. Shout out po sa 7 viewers ko. May tinatawag po. Nandito po ako nakaupo sa dulo. So, ayan. Kain po tayo. Alam ko naman po kumain na kayo. Ayan. Kakain muna ako. Sandali lang. Kakain po muna ako. Dali lang ha, kasi baka matapong po yun ako. Kain muna ako, kain po tayo. Dito ako nakaupo sa dulo. Para pag ito, parang ako lang po mag-isa nandito. Gusto ko yung ako lang mag-isa. Mamaya na po ako mag-shoutout. Kakain po muna ako. Kamusta na po kayo? Kain po muna ako. Kasi nga, alam niyo naman, kahapon lumabas ako. Kasama ko yung aking friend. Tapos, ayan, kwentuhan. Hindi na po kami kain po. Yan po yung gusto kong luto sa itlog. Sanisaya. Ano yan? Okay naman kayo. Buti pa kayo okay, ako hindi. Opo, mag-isa lang po ako sa buhay. Mag-isa lang ako sa buhay. Si Kailan po? Si Kailan malapit na pong bumalik. Pagbalik na naman po, alis naman kami. Diba? Alis naman kami. Pagbalik niya naman. Ito lang po kakainin kong breakfast. Namimiss ko na yung oatmeal ko. Salamat po. Diba? Namimiss ko na yung namimiss ko na yung breakfast ko sa Taiwan. Namimiss ko na yung breakfast sa bahay. Oatmeal, butas, saging, diba? Ha? Ako, maaga pa ako natulog. Pag alis po ng friend ko, natulog na ako. Tulog na po ako. Hindi pa ako nakakapag-live. Nakapag-live ako. Kailan ba ako huling nag-live? Hindi ko alam kung kailan yung huli kong hindi ko alam kung kailan yung huli kong live eh. Kaya
Hindi naman, hindi ko naman favorite ang yellow. Ang favorite ko red. Favorite ko po red. Kaso, wala akong makitang New York na red na ganito. So, kinuha ko tong yellow. Tagal-tagal nyo na ngayon lang, hindi nyo pa alam kung ano favorite kong color. Ariana. Hindi ko favorite kong yellow. Itong year lang, gusto ko lang magsuot ng yellow. Diba? Itong year. My favorite color is red. O, English yun na. Kahit naman po hindi ako nakagraduate ng ng college. So, high school graduate lang po ako sa mababang paaralan po. Kahit hindi naman po ako matalino, nakakaintindi hindi naman po ako tangan-tanga na nakakaintindi naman po ako ng konting English. Nakakapagsalita naman po ako ng konting English. Diba? Ang dami kasing alam nyo, maraming nagda-down sa akin. Tapos, nakakano lang po, yung akala nung taong nagda-down sa akin, napaka-perfecto yung tao. Diba? Wala nga perfecto, diba? Nobody's perfect, diba? O, diba? Porque nasa standard siya ng nakapag-college siya, maganda ang trabaho niya, diba? Hindi po tayo dapat ang maghusga sa kapwa nating tao. Tsaka bago tayo tumingin ng kamalian ng tao, tingnan niya po muna yung sarili niya kung perfecto siyang tao, diba? Na si Lord lang po ang pwedeng manghusga sa atin. Hindi po yung kapwa natin tao. Diba? Tandaan po natin, karma is real at bilog ang mundo, umiikot po ang mundo, hindi po naka-stay ang mundo, diba? Nakakainis lang po kasi yung mga taong akala mo perfecto kasi nga po, tandaan po ninyo sa mga sa mga basher ko po, maraming salamat po at nanonood po kayo. Tandaan po ninyo na yung pamimigay ko po ng mga ayuda, yung pamimigay ko to, pusang loob ko po yung binibigay. At kung pera man po ng asawa ko po yun, basbas po yun, may basbas po ako sa asawa ko. Diba? At tandaan nyo po, ginibap ko po yung trabaho ko dito sa Philadelphia para lang po sumama sa asawa ko. So, may kasunduan po kami ng asawa ko na hindi niya ako pinayagang magtrabaho at sumama sa kanya, meron po kaming kasunduan na susweldohan niya po ako. So, tsaka tandaan nyo rin po, ang asawa ko ay hindi po nagpapaasikaso. Hindi po nagpapaasikaso. Tandaan nyo rin po, nagluluto rin naman po ako ng pagkain namin sa bahay. Diba? Nakakainis lang yung mga ganun tao Yung akala mong mga perfectong tao. Ayoko na lang magsalita kasi meron akong matatas ang dila ko po na nakapagsalita po ako ng hindi maganda sa kapwa ko nagkakatotoo po. Kaya ayoko po magsalita ng Kaya lang po, dapat po hindi tayo manghuhusga ng tao. Kaya sana bago niya husgahan ng pagkatao ko, tingnan niya muna yung sarili niya sa salamin niya. Kung maganda siya, kasi hindi daw ako maganda, hindi daw ako sexy, hindi daw ako bagay sa asawa ko, ang pangit ko daw, hindi daw ako nag-aayos. Ay nako, diba? Bakit para ano pa mag-ayos ako, diba? Wala naman akong kikitain ibang lalaki. Nakakainis lang po. Yun yung masamang balita. Yan. Nasaan si Lina Pobadora ba yun? Nanonood ba si Lina Pobadora? Hindi nanonood si Lina. Kaya nga po, yung mga diba sinasabi ng mga tao sa Pilipinas, pag inggit, pikit. Tama ka dyan, Divina Reyes. Nga?
Di ba? Nakakaano lang kasi, di ba? Alam nyo, may mga taong masama na nagbabago po. Nagbabago. Di ba? May mga tao namang ang bubuti, akala mo naman, santong-santo, santita na sila na hindi nagkakamali. Di ba? Mabuti pa nga yung masama kasi at least kita mo na ugali. Yung mabuti, di ba? Kaya nga kung sino pa yung iba talagang may mga pinag-aralan, talaga pang sila pa yung mangda-down talaga sa'yo. Diba? Pasensya na po kasi po broken family po ako, kaya hindi po ako nakapag-college po. Ang tatay ko po nung time na nag-aaral po ako sa high school at hindi po nagbibigay ng suporta ang tatay ko. Hindi po. Bali nanay ko po ang talagang nagtaguyod po sa aming magkakapatid. Sa akin po. Magbigay man po ang tatay ko, hindi po hindi po sasapat para pangbayad po ng aking school. Kaya pasalamat na lang din po din ako at kinuha po ako ng aking tatay at ang aking stepmother po na makarating po dito sa Amerika. Diba? Hayaan nyo, sa mapanghusga po sa akin, hayaan ninyo po, pag nakapag-settle na po kami ni Kellan, bumalik kami dito sa Amerika, kahit nag-aaral po ako, kahit 60 years old na ako, 70 years old na ako. Diba? Ano yan? Ang init ng kape, oh. Diba? Nakakaano lang mga estudyante ng mga chef, nakakatuwa. Hello, Lina Pobadora. Minention ka ni ni Mitch Jo ba yun? Kapitbahay ka doon ni Mitch Jo. Wow, minention ka ha. Lang, baka may ko. Wala naman pong kung tutusin naman po, wala naman pong pangit, wala naman pong maganda, wala naman pong mayaman, at walang mahirap sa mata ng Diyos po. Alam nyo, isa pa, may mga taong inaalis ang Diyos sa buhay natin. Dahil nakikita ng Diyos na hindi maganda yung pakikitungo ng taong yan sa inyo, di ba? Sa atin. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, napakadaming inalis ni Lord na tao sa akin. Kasi alam niya na hindi maganda yung idudulot sa akin, hindi siya mabuting tao. Napakadami po. Kaya ibig ko sabihin, pasalamat ako kasi nakikita po ni Lord yun. Diba? Hindi yung diba? And then kapal ng butter Meets si Lina Pobadora. Balik ako kay Lina. Lina, kailan ka naging sa akin? Alam ko kasi nakita kita medyo active 2020-21 ka pa ba nung nag-start ako ng nung nag-start ako ng page at saka ng YouTube? Lina, lahat may dahilan po. Lahat may dahilan po
bakit natin nakikilala ang isang tao, may dahilan, may purpose ang isang tao sa buhay natin. Hindi lang po porke kaibigan. Lahat na, ibig ko sabihin, may ano po, kaya yung mga inaalis po ng tao sa akin, talagang nagpapasalamat po ako kay Lord. At yung mga taong dumadating po sa buhay ko, na nagiging, ibig ko sabihin, yung nakakatulong sa akin, na nakakaano po, maraming salamat po kay Lord dun. Diba? Kaya nga, pero kasi minsan, alam mo, kung sino yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, sila yung talagang, yung ida-down ka. Yung talagang below to the belt, na talagang manghuhusga sa'yo, talagang ano po, alam nyo na. Ano? Mukhang masama kinakain mo, Mang Alma. Anong kinakain ko masama? Mahal sa marutaw. Kinakain ko po tinapay. Anong masama? O, diba? Alam nyo na pag-anuhan ko lang po yan. Diba? Diba? Andiyan na si, and then, mabalik tayo kay Lina. Lina Pobadora. Lina Pobadora, gaano ka ba kalaki? Ikaw ba'y malaking tao? Ikaw ba'y kasing taas ko lang? Kasing katawan ko lang? Andiyan pa ba si Lina? Lina? Hindi, Lina, may tinatanong ako sa iyo. Lina Pobadora. Ikaw ba'y kasing, ano ko lang, ikaw ba'y kasing katawan ko lang? Kasing katawan ko lang? Or, kasing taas ko po? Ano? Pareho lang po tayo. Ano ba height mo? Tsaka at least po, kahit paano po, diba? Binigyan po ako ni Lord ng blessing. Ang blessing po dapat po, 'di ba, sinishare natin. Hindi po natin kinikip para sa sarili lang po natin. Kaya nga po, 'di ba, binigay sa akin ni Lord ang blessing dahil natututo po akong i-share po sa ibang tao. 'Di ba? Hindi po ako yung madamot na tao na sasabihin mo na pagka may pulubi sa harapan ko, hindi ko bibigyan ng pagkain o ng pera po. Hindi po ako ganoon. Sila ganoon, 'di ba? Hindi po ako ganun na tao. Asa na si Lina? Diba? Hindi po ganun. Diba? Hindi po ako madamot na tao. Ano naman po kung nagbibigay ako ng ayuda, ano naman po sa kanila, di ba? Kung ano po sila, di sana, maging sponsor ko na lang sila, di ba? Kaysa naman dakdak sila ng dakdak na pinamimigay ko pera ko, ganon, yung mga gamit ko, di ba? Yung mga gamit ko po, binibenta ko, binibigay ko din po sa orphanage. 5'2", mataas ka sa akin. Diba? Yung dinadakdak nila, yung mga sinasabi nila, maging sponsor ko na lang sana sila. Diba? Maging sponsor ko na lang sana sila, na sana maging mabait sila na. At yung mga hindi nila ginagamit na mga gamit,
bigay nila sa akin, padala nila sa akin, ibibigay ko, ako na mismo magpapadala sa Balikbayan Box para ipamigay po sa mga tao sa Pilipinas. Diba? Diba? Lalahanin nyo ang pera po, ang pera, ang gamit, hindi po natin yan madadala sa hukay. Diba? Pag nawala na po tayo sa mundong ito, hindi po natin yan madadala. Diba? Madadala po natin yung kabutihan ng puso po natin. Diba? Baka mamaya nga, pag dinala mo pa yung kayamanan mo, baka hindi ka pa po tanggapin sa impyerno eh. O, diba? May mga chef. Ayan o. Ayan o. Mga estudyante po sila. Hello. Ayan o, tingnan nyo. Ayan po si chef. O, diba? Mga estudyante po. Wow! Saan kaya sila magluluto? Makapanood. Siguro may mag-aalmusal siguro sila. Siguro may mga binibili sila na may mga bibilin sila na mayroon silang pera, diba, na aanin nila na bibili nila, nalulutuin nila, o diba? Diba? Sa mga basher ko po, ang mga sikreto pong nanonood ng mga basher ko po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kasi nga po, kayo po ay nanonood at sinusubaybayan niyo po yung Almas Vlog page, ang aking YouTube channel na Almas Journey at ang aking personal FB account na Alma Gesmundo Evans. Nagpapasalamat po ako dahil po tumataas po ang aking views, ang aking ratings, di ba? Sana po lubos-lubusin niyo na, maglagay na rin po kayo ng like, react, di ba? Para naman makadugtag naman, di ba? Lubos-lubusin niyo na po, kahit dun lang po matulungan niyo ako kahit binabas niyo ko. Oo nga, ang dami nila, oh. Ang cute. Maricel Maruta, nababasa ko na po yung tinype mo. Huwag pa ulit-ulit, ha, Maricel. Opo, dagdag views po talaga sila. Talagang, ano po, dagdag views po talaga. Si Lina pala, nasa na? Nalilimutan ko to yung Lina, sorry. Kasi si Lina po Badora, matagal na po sa akin. Kailan ba ako nagano? Kagabi. So, habang nagpapaantok po ako at natutulog po ako, matutulog na ako. Nag-pop up po yung live video ko yata yun. Live video ko na 2020-21 yata yun. 2021 yata yun na ano, or so medyo ano na rin pala siya sa akin, matagal na rin pala na ano. May bibigay ako sa yung t-shirt, Lina Pobadora. Kumaga appreciation ko yun sa iyo. Hindi ko na ano, syempre 'di ba? Mga pa-surprise lang po natin. May natatandaan nyo na may t-shirt akong Philadelphia na blue. Blue ba yun o dark blue? Blue ba yun o dark blue ba yun? Nakalimutan ko kung blue or ano. Basta mamaya pag balik ko sa hotel, papakita ko po yun pag nag-live ako. Iyaano ko yun. Pag nag-live ako, iyaano ko, papakita ko sa live ko. Yung t-shirt ko, alam niyo yung t-shirt na yun eh. Alam niyo po yun, yung ano na yun. Tingnan niyo, mga bata pa sila. Sila yung mga estudyante na chef. May mga papel sila na siguro bibilhin nila, titingnan nila yung store, yung isang ano, 'di ba?
pa, no? Diba? Kasi may papel sila. Ang cute naman. Nakakamiss magluto. Kahit naman po hindi naman po ako chef, marunong naman po ako magluto. Diba? Marunong naman po ako magluto. Tsaka, pinaglulutuan ko naman po si Kelan. Diba? 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 Naglulutuan ko naman po si Kelan. Kumakain naman po. Asawa ko, hindi naman po maarte. Hindi naman po maarte ang asawa ko. Kumakain po ng Filipino food. So, kumakain naman po siya ng dinuguan, ng pansit. Lahat naman po kinakain niya po. Diba? Kumakain naman po siya. Wala nga naman na hindi naman niya po ano. Tsaka, alam nyo, asawa ko, hindi naman po siya tag dito, hindi naman po nagpapaasikaso ang asawa ko. Inaasikaso ko po siya, pero minsan, ayaw niya po na bebebehin siya. Alam nyo na, may sarili po siya. Diba? Hindi naman po lahat iaasa natin. Diba? Kung ako lang talaga po, talagang gusto ko po magtrabaho. Diba? Nakakatamad pong nasa bahay. Nakakatamad po na Kaso, ang kasunduan po namin ng asawa ko, sasama ako sa'yo. Siyempre, alam mo naman na sinusuportahan ko yung mga kapatid ko, binibigyan ko. Diba? So, kung hindi mo kayang ibigay sa akin yon na yung diba, may mga binibigyan ako, hindi ako sasama sa iyo dahil ako magtatrabaho na lang. Diba? Kaso, sinabi ng asawa ko, sumama ako sa kanya, sasahuran niya ako, diba? Kung sa akin lang po, mas maganda magtrabaho dahil madadagdagan pa po yung SS ko. Opo, hindi po ako sanay na walang trabaho. Diyos ko, nakita nyo na nga. Nakita nyo naman po kung paano ko linisin ang bahay ko. Ito nga lang hotel, nilinis ko na nga eh. Kaya minsan hindi na po ako nagpapalinis sa kumbaga. Teka lang yung kape ko, sandali. Diyan lang kayo. Tingnan nyo muna ang ceiling. May gagawin lang po ko. Kasi, sandali lang. Nababasa ko kayo. Ano yan? Hey Chris, Chrissy. Kamusta na po kayo? Kamusta na po kayo? Alam nyo, dito, pagkatapos kong kumain, pupunta po ako sa T-Mobile dahil po i-renew ko po yung aming SIM card dahil mag-expired na po bukas ang aming SIM card. Lalagyan ko na po siya ng load at nililinis ko lang yung mesa kasi tapos na akong kumain.
gugustuhin kong magtrabaho kaysa sakit na sumbatan ng asawa. Tama po. Ako po, hindi po pwedeng sumbatan ako ng asawa ko. Talaga mag-aaway po kami, no? Hindi po pwede po. Dahil mas gugustuhin ko talaga. Dahil alam nyo po, yung SS ko, may laman po yun. Yung SS ko dito sa Philadelphia. Dahil since 1991 pa po ako nagtrabaho. Na-stop lang po ako ng trabaho nung 2011 po, nung sumama po ako kay Kelan. Kaya, di ba? Pero, masaya din na walang trabaho. Bakit? Kasi sinasama mo yung asawa mo. Nakakapunta ka sa ibang lugar na nai-experience ko yung mga hindi ko na-experience dati, yung sa hirap, di ba? Yung puro trabaho lang ako dati. Yung talagang hindi po ako nakakapagbakasyon, di ba? So, ngayon, na nakakapagbakasyon ako sa ibang lugar, napupuntahan ko yung ibang lugar, di ba? Siyempre nga, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, umiikot po yung mundo. Hindi naman po naka-stay ang di ba? Tulad niyo lang po akong mahirap. Hindi po ako po hindi mayaman. Pangkaraniwang tao lang po ako na tulad niyo rin po. Masaya at masaklap at mapait at masakit ang aking buhay. Hindi ko lang po na ilalabas dito dahil social media po to. Talagang pag nilabas ko po to, baka po magkaroon po ako ng 2 million, 5 million views, o di ba? Nawala gutom ko, Miss Alma, kasi di pa ako makain sa malaking surprise mo. O, di ba yung t-shirt, Lina? Hindi ko alam kung nakita mo yung t-shirt na yon, di ba? Lani Morales, nakikita ko po yung walang copy paste, ha? Oo, sanay po ako na may trabaho. Tsaka tsaka alam nyo, gusto ko na rin pong nagda-drive na papasok. Oh, halo-halong emotion. O, di ba? Hindi, alam nyo, kasi naiinis lang ako sa mga taong akala mong perfecto. Di ba? Na yung mga basher mo, yung akala mo mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, tapos sila pa pala yung mga titira na patalikod sa'yo, na talagang sasaksakin ka talaga patalikod. Yung talagang kulang na lang talaga, di ba? Diba? Sa mga nagtatanong din po, yung diba? Nakakaano lang po yung ganun eh. Hingit lang po yun. Nakakaano lang po eh. Ako at least, talagang malaking salamat po talaga po kay Lord. Diba? Yung pinaranas niya sa aking buhay. Hindi man po malaking-malaki, talagang nagpapasalamat po. Kung hindi man po ako milyonaryang tao, diba? Para sa akin po, lahat ng binigay niyang blessing, feel ko na po na milyonaryang tao ko. Hindi lang bilyonarya pa. O, diba? Feel ko na po na bukas, May 20. Oo nga, May 20 na pala. Ang bilis, Darating na po bakit daw tinatawag ko ang asawa ko ng bossing? Wala lang po. Kasi nga po, dati po si bossing, parang kamukha lang po siya ni Big Soto. Di ba? Hindi naman po porke bossing ang tawag ko, napakababa na po ng tawag ko kay bossing. Di ba? Gusto ko lang pong tawagin ang asawa ko ng bossing. Ano naman po kung tawagin ko bossing, di ba? Pwede ko naman, at least hindi ko tinatawag na ibang pangalan ko. May 20 na po. Opo, ang pilis po kahapon, not kahapon, kasi kahapon kasama ko pala si Chen. Wednesday, nagdumalaw na ako dumalaw ako sa lola ko at saka sa tatay ko sa sementeryo. Pero hindi ko pa po napopost yung sa reels ko. Pero dumalaw na ako kahapon at
At nagpaalam na rin ako kasi nga baka hindi na kami makadalaw balik sa baka hindi na ako makadalaw balik sa lola ko kasi pagdating ni kailan may mga gagawin kami, may mga pupuntahan kami, pero baka sumaglit pa rin kami. At oo nga pati nga pagtawag ko sa asawa ko pinapakailaman ng mga basher bahala sila sa buhay nila. Nagpaalam na ako kahapon sa lola ko ngayon at kasi 28 May 28 ang dating po ni Kailan ni Bossing. Ayoko ng Kailan, gusto ko Bossing kasi Kailan kasi parang Kailan when, diba? Darating na si Bossing sa May 28. Check out namin sa May 31st dito sa hotel. Papunta na kami ng DC. So sa DC, pagdating po namin sa Washington DC, baka doon po kami mag-stay ng isang buwan. Babalik na lang po kami dito sa Philadelphia ng July 7. Tapos pa-fly kami ng July 10 na So sa Washington DC, magla-live po ako doon. Kaya lang magla-live ako, magpipicture ako doon sa White House. Syempre, yayakapin ko po yung gate ng White House. Ano pang gagawin ko? Yung sa Capitol, makikita ko si Lincoln. Si Lincoln pa yung nandun. Si Lincoln na nandun, yung nakaupo. I-google nyo po yun, ha? Yung mga kung ano po yung mga mapapasyalan sa Washington DC. So, sa Arlington. Tapos yung sa Virginia, yung mga hero po, yung mga veterans, papasyalan ko yun. Ano pa ba? Maraming pero gusto ko sana, pagdating ni Kailan sa 28, gusto ko sana, 29, mag-drive kami papuntang Canada. Gusto ko kasi pumunta ng Canada Gusto ko uling makita yung falls. Yung Niagara Falls po sa Canada. Gusto ko pong, nakapunta na po ako doon. Kaya lang gusto ko pong makita ulit. Tapos, gusto ko pumunta ng bago kami pumunta ng DC, gusto ko pumunta ng ng New York. Nakikita niyo po si Lady Liberty, yung may po, yung statue po, di ba? Si Lady Liberty po 'yon. Tama ba ako? 'Yon, gusto ko pong puntahan 'yon kasi matagal na po ako dito sa Amerika, ilang beses na rin po ako nagbalik-balik, hindi ko pa po napupuntahan 'yon. Sasakay po 'yun ng ferry. Alam niyo naman pong medyo takot po ako sa tubig, sa bangka. Diba? Yun na gusto kong puntahan. Gusto kong pumunta doon sa Lady Liberty. Gusto ko magpa-picture. Hindi ko pa napupuntahan yun. Nakala niyo ba? Alam niyo, madami pa akong hindi napupuntahan dito sa Amerika. Statue of Liberty. Pero tawag ko doon si Lady Liberty. Ang tawag ko doon. Yan ang gusto kong puntahan po. Shout out po pala sa 22 viewers ko po. So, abangan nyo mamaya. Anong oras na ba? Abangan nyo po mamaya ang aking live. Mamayang gabi po dito po sa Philadelphia. Hindi ko po alam kung anong oras. Siguro mga 9 o'clock. 9 o'clock, 10 o'clock. Magla-live po ako. So, sa lahat po ng mga nanood sa akin ngayon sa live kong ito, tayo po ay maghahanap ako ng ganitong, ikip ko pala itong baso. Hindi, may baso pala ako sa So, di ba? So, magpaparapol po ako mamayang gabi po dito po sa Philadelphia at umaga po umaga pala sa Pilipinas. So, ayan. So, yung mga lahat po ng mga nag-comment po dito na nakipag-chit-chat po sa akin ng comment. Bawal po ang number Lani Morales. Hindi po pwede ang number. At tayo po ay magpaparapol. At isusulat ko po lahat ng mga nag-comment dito. Yung mga nakikipag-ano lang po sa akin na nakikita ko po. Yan, si Robelyn Tobias, si Rogelyn, si Maricel. Diba? Yung mga nanonood po na hindi po nagko-comment,
hindi po sila kasali. Syempre, hindi ko naman po nakikita lahat kung sino lahat nanonood sa akin, di ba? So, yung mga kasama, yung mga ano po, yun. Sana nga po, makapanood po kayo. Basta, kasi ang lakad ko lang naman ngayon, pupunta ako ng T-Mobile, tapos pupunta ako ng CBS, bibili po ako ng galon na tubig, isang galon na tubig. Wala na po kasi akong tubig sa room. Tapos, bibili ako ng maliit na kutsilyo. Hindi ako makahanap ng maliit na kutsilyo eh. Yung maliit lang talaga, yung pan-travel. Hindi ako makahanap eh. So, yun yung gagawin ko. Oras po sa amin ngayon, 10:36. Pareho po tayo ng oras, Lani. Bawal po ang number, Lani Morales. Isulat mo pa in words yung bali, dito po, 10:36 na rin po dito sa Philadelphia. Ang pagkaibahan nga lang po ay umaga po sa Pilipinas at dito naman, gabi na pala sa Pilipinas, dito umaga. Di ba? Sana nga po, makasali po kayo. Basta, between, kung ano naman, kasi medyo late naman na yung 11 eh. Matutulog na ako noon eh. Alam niyo na, nagpapaganda ang lola. Kailangan ko magpaganda kasi sinasabihin akong mapangit eh. Diba? Sabihan akong pangit eh. Okay lang naman po yun. Talaga naman pangit ako, di ba? Hindi naman ako nag-aayos. Pangit yung buhok ko. Hindi naman ako sexy. Okay lang po yun. Hindi naman ako na ano yan? Oo, yung maliit kasi dala-dala kasi ni Kellan yung yung pang-travel na namin, yung live. Meron eh. Kaya lang hindi ko napaiwan sa kanya, nadala niya. Kaya po. Hindi ko na napaiwan. So ngayon, yung lemon ko po, nakakat ko naman yung lemon, kaya lang po na bihira, di ba? Tsaka alam nyo, akala nyo sinasabi nyo napakaganda ng Amerika. Ang Amerika po, marami lang freedom, pero kung tutusin po, mas gugustuhin ko pong tumira sa Asia. Tapos, maganda nga din po ang Amerika, pero tsaka sinasabi nila, walang mga pulubi ang Amerika. Marami pong pulubi ang Amerika. Ang dami po. Nagkalat po dito sa Philadelphia. Tapos, yung mga gumagamit ng bawal na gamot, marami po dito yan sa Philadelphia. Makikita niyo sa labas, na sa New York, marami kayong makikita mga ganun din. Di ba? Na pagalitan po nila yung nanay ko at saka tatay ko kasi hindi ako naging maganda, di ba? Malay ko ba, di ba? Nilabas lang naman po ako ng nanay at tatay ko. Di ba? Ba't sila magagalit sa akin kung pangit ako at hindi ako sexy? Kasalanan ko ba? Di ba? Hindi ko po kasalanan yun. Pagalitan nyo po, sisihin nyo po ang nanay at tatay ko dahil hindi nila ako ginawang maganda. Di ba, hindi nila ako ginawang perfecto. Grabe, ganun din po. Oo, nakikita nyo dito, akala nyo maganda. May magaganda yung mga place, magaganda yung mga pupuntahan mo. Pero, di ba, alam nyo naman po, ang Amerika, alam nyo naman, land of freedom, di ba nga, sinabi nila, America, land of freedom. So, kaya lahat po dito ay napakaraming freedom po. Mapasok ka lang po ng bibili ka ng kape at kung ang sobrang init nitong tasa na to at napaso ka at namula tong daliri mo, pwede mo na pong iso yung pinagbilhan mo ng kape. Ganun po dito sa di ba? Yung mabangga yung nakabangga ka ng sasakyan, di ba? Yung kumbaga nabangga mo lang, yung nadanti mo lang, yung ganun ba, na hindi naman natanggal yung pintura, isusuka na po nila. Ganun po dito. Kaya bawat
mag-iingat po pag sa Amerika at nagbakasyon kayo, ay pag-iingatan nyo po yung magmaneho kayo, yung makatapong kayo, ay naku, na ano po, ha? Maano po marami. Maganda rin dito kasi maganda, maraming good and bad na pwede mo anuhin. Maganda, may pangit din, di ba? Gaya sa Pilipinas, maganda, pangit. Pero kung ngayong taon na to at sa susunod pa na taon, mas pipiliin ko po ang tawag dito, mag-retire po sa Asia. Di ba? Sensitive po pala diyan, Miss Alma. Opo, nako, akala nyo lang po, mas okay pa pala dito sa atin. Opo. Na kaya tingnan nyo, ang dami po dito nangyayari sa Amerika. Nakakatakot, di ba? Nakakatakot, ang dami mga barilan, ang dami mga namamatay, ang dami na pero maganda pa rin, di ba? Tuloy lang ang buhay natin. Di ba? Kaya nga po pag sinabi na may kasabihan nga po tayo, pag oras mo na talaga. Hindi po dahil po magkakasakit ka dahil pinabayaan mo ang sarili mo, kumain ka ng ganito. Hindi po, may mga nakatakda tayong oras. Di ba? May nakatanda po tayong oras na kung kailan po tayo kukunin ni Lord. Kaya hanggat sana maagat at matanda na ang mundo, umpisa na po nating magbago. Di ba? Umpisa na po nating magbago. Kung may mga mahal na mahal kayo ng anak ninyo, talagang wag niyo pong pababayaan na umpisahan niyo na pong magbago dahil konti na lang po yung oras po natin dito sa mundo. Di ba? Kung mayaman ka at may konti kang pera, matuto kang mag-share sa tao. Matuto kang mag-share. Wag mong hayaan na mabulok yung kayamanan mo dyan sa loob ng bahay mo. Diba? Kung may mga gamit ka na mga hindi ginagamit, kagaya ng sapatos, mga damit, lumang damit, pamigay nyo po para magamit naman po ng iba. Diba? Diba? Oo, enjoy po tayo. Diba? Alam nyo, bakit ko din nasabi yan? Kasi ang dami po kong mga kasamaan sa trabaho dati dito po na wala na po. Ngayon ko lang din po nalaman na matay na sila. Tapos yung iba naman po may mga sakit. Yun po. Yung mga Indonesian ko pong mga nakasama sa trabaho, busy sila palagi. Tsaka isa po, mahalaga po ang oras dito sa Amerika. Kaya sa mga nagtatanong ba't hindi ko po nakikita ang mga kaibigan ko na naging kaibigan ko dito sa Amerika, may mga trabaho po sila. Hindi ko po pwedeng guluhin ang buhay nila para lang makita nila ako at para makapag-spend time po sila sa akin. Diba? Mas uunahin po nila ang trabaho kaysa sa makipagkita sa akin. So, kaya sanay din po ako mag-isa. Diba? Sanay din po ako mag-isa na Opo, mahalaga po ang oras dito. Oo. Opo, para dyan may time is gold. Dito po, opo, mahalaga po. Kaya yung mga friend na kagaya ni Cheng, si Sheila, may mga off po sila. So, yung off nila, at yung time namin pareho, yung araw namin. So, di ba? Halos lahat po. Kaya, po, okay lang po, Jennifer Campit po. Okay lang po. Wag na pong magpaalam, tulog na po. So, ayan, ako naman po ay opo, yung mga OFW po na mga nasa ibang bansa po, talagang kayod marino po sila. Pero sana, sa mga OFW po, hindi po ako OFW, sa mga OFW po, sana
tatagan nyo po yung tatagan nyo po ang ano nyo, ang sarili po ninyo, tatagan lahat po. Sana maging matibay po kayo sa ibang bansa. Kasi alam nyo, ang dami-dami ko rin pong nababasa mga nangyayari ng mga OFW na ang dami po, di ba? Na aalis sa Pilipinas, babalik ng wala ng buhay. So, yung iba physically, mentally nade-depress, nai-stress. So, ako ramdam ko rin naman po sila. Kaya sa mga nasa Pilipinas po na ang mga nanay at tatay o mga kapatid na OFW po ng mga anak, sana po pahalagahan po ninyo ang pagpapadala nila ng pera. Dahil yung ultimo sentimo na kinikita nila sa ibang bansa, pinapaghirapan po nila yan. Kaya sana pahalagahan nyo po yan, at sana po pag may time kayo, tawagan ninyo. Hindi lang po pag may time, tawagan nyo po yung mga mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa na OFW, na iparamdam nyo po sa kanila na mahal nyo po sila, na hindi po kayo nakakalimot sa kanila. Kasi alam nyo, pag ako nung dumating ako dito sa Philadelphia, na ano po ako, na homesick po ako. Na homesick ako kasi, di ba, yung first time mo na wala kang kasama, yung sanay ka sa buhay na kasama yung nakikita mong nanay mo, kapatid mo, nakikita mo yung mga kapatid mo, yung mga ganon. Tapos pagdating mo dito sa Amerika, wala na, nabago na, di ba? Lahat babayaran mo, tubig, kahit nakikitira ka sa magulang mo dito, magbabayad ka tubig. Yung, di ba, ramdam mo talaga. Oo, marami po talaga nagsi-suicide, marami. So kaya sa mga OFW naman, pahalagahan nyo din yung sarili ninyo, huwag kayong magtrabaho, di ba? Kung ano lang ang kaya nyo ibigay sa magulang ninyo, kung ano lang kaya nyo ibigay nyo sa anak ninyo, yun lang po. Huwag nyo pong pagurin ang sarili po ninyo, at mag-enjoy din naman po kayo. Minsan lang po kayo makakarating sa ibang bansa, so mamasyal-masyal kayo, pasyalan nyo yung bansa na pinuntahan ninyo, di ba? Hindi naman po lahat ng oras ay ibibigay nyo sa kanila. Diba? Hindi naman lahat ng kita ibibigay nyo sa kanila. Magtira ka rin para sa sarili mo. Diba? Ito, mga independent na pagdating. Oo, nako. Kahit nung dumating ako dito, pag nagkakasakit ako lang po mag-isa. Kaya saludo ako sa mga OFW, saludo ako sa mga nagtatrabaho po sa ibang bansa para lang po sa mga pamilya nila. Diba? Ako, hindi ko po kinalimutan ng mga kapatid at nanay ko po. Ever since na umalis po ako ng 1991 hanggang ngayon, nandyan pa rin po ako sa mga kapatid ko po. Pero sana, sa susunod po, mga birthday na lang ibibigay ko sa kanila. Pang birthday, pang Christmas, diba? Siyempre, sa sarili ko din naman, di ba? Ganun na lang po yung mangyayari. Kasi may mga asawa na sila eh. May mga asawa na sila, hindi ko naman po pwedeng ibigay sa lahat. Yung gusto kong gawin na lang yung, kung anong gusto kong gawin, di ba? Gusto ko na lang yung makatulong ako. Yung ganun lang po. Yung kung may sobra ako, gusto ko yung makakatulong ako sa ibang tao. Hindi naman yung puro sila, di ba? Asawa ko mangingisda po sa Africa. Oo nga, Teresa kamusta na siya? Ganun pa yung gusto ko. Diba? Anong oras na ba? Wow, talaga. Oo, mahirap po. Kaya po kayo, bago kayo umalis at bago kayo mag-apply papuntang ibang bansa, mag-OFW, kailangan po malakas po ang loob po ninyo. Tandaan po ninyo, kailangan malakas ang loob po ninyo. Na kaya po ninyo. Kasi, kung hindi naman po, dyan na lang po kayo magtrabaho sa atin. Total naman po, baka naman po mabago ang Pilipinas, baka naman musbong ang Pilipinas, at marami pong work o job na malay natin next year, diba? So, dyan na lang po. Pero sana naman po sa atin sa Pilipinas, sana
bigyan ng pagkakataon ng gobyerno o ng ibang mga ano po, ng mga, alam niyo na, may mga ari ng mga opisina, ay mga tawag dito, sa Jollibee, sa McDo, bigyan nila ng pagkakataon yung ibang mahihirap, yung ibang mga walang pinag-aralan na makapagtrabaho. Sana hindi gano'ng kahigpit yung kaya po umaalis sa atin kasi nga po napakaano naman po kasi sa atin. Kailangan maghuhugas ka ng pinggan, kailangan may diploma ka pa, graduate college ka. So hindi sana maging pantay, maging patas. So yung mga hindi naman po, 'di ba? Para naman po natututunan naman po yung trabaho eh. Hindi naman po porke nakapagtapos ka ng college sila na lang po ang may alam. 'Di ba? So, sana magkaroon ganun ang gobyerno natin. Kasi dito sa Amerika, ewan ko lang ngayon kasi nung dumating ako, hindi naman ako graduate ng college. Tinatanggap naman ako sa trabaho, 'di ba? 'Di ba? Yung mga ganun po na kahit hindi naman po yung kataasan ng sahod nila, basta at least natanggap, 'di ba? So sana yun ang isa sana po din mapagtuunan ni President BBM po, 'di ba? Na sana sa termo bago matapos ang termo ni BBM, sana maging maganda at maging maayos po ang Pilipinas na matapos na yung mga train. May subway na ba sa atin? O, 'di ba ang haba na oh my God. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Gawa lang to na marami akong tulog. Ano yan? Ngayon po, Miss Alma, tatanggap sila ng mga 15 years old and working. Wow! O, diba? Sana nga ganun. O. Ano ba yung pinagsasabi ko? Naninibago ba kayo sa akin? Naninibago ba kayo sa akin? Diyos ko, nakakatamad maglalakad na naman ako. Maglalakad na naman ako ngayon. Masakit na yung paa ko, may kalyo na nga yung paa ko eh. Diba? Yun nga, yung wag magdi-discriminate, wag magiging So marami. Alam nyo, maraming matatalino sa atin na hindi po nakapag-graduate ng college. O, diba? Marami po matatalino sa atin. At saka, alam nyo naman po ang Pilipinas, isa sa mga hinahangaan sa atin manggaya. The best po tayo dyan sa manggaya po. So, yeah. Yung natin, the best natin, yung manggaya. Sa Amerika, time is gold. Di ba? Kaya, ginagawa pa lang po yata yung subway. Akala ko na umpisa na yung subway. Akala ko na umpisa na. Pero hindi, sana nga po, Miss Alma. Oo, yun yung mga dapat na may natupad na po yan, Miss Alma. Nagwo-work ng senior POW. Oh, wow. So, di ba maganda po? Bigyan din nila ng, di ba? Maganda yung ganun. Ako nga, alam nyo, ang gusto kong gawin, ang gusto kong gawin sa Pilipinas, sa mga gusto kong pong gawin, magkaroon po ng daycare. Daycare po, daycare. Alam nyo naman siguro yung daycare, di ba? Gusto ko po magkaroon ng daycare sa Pilipinas, pero kasi kailangan mag-aral pa ko ng yun nga, kukuha ko lisensya. Gusto ko po yung may daycare po. Para kasi gusto kong matulungan yung mga single mom. Yung mga single mom po na hindi po makapagtrabaho, gawa nga po ng walang mag-aalaga ng mga anak nila. Yun ang isa sa mga gusto kong gawin sa Pilipinas. Kaso nga lang po, hanggang hanggang sabi pa lang po muna. Kasi wala po ako sa Pilipinas eh. Gusto ko pag ginawa ko po yun, hands-on na nandun po ako, na yung pag ginawa ko yung isang bagay, gusto ko nandun po ako. Kasi mahirap po na ipagkatiwala mo lang po sa isang tao. Pero gusto ko yun ang isa sa mga gusto kong gawin. Na magkaroon ng daycare. Isa yan sa mga bala ko pong gawin sa Pilipinas. Kaya nga lang po,
Kailan kaya yun, ano? Di ba? Kailan kaya yun? Siguro pag tumama ako sa loto. O, di ba? Malamig na ang kape ko sa kakadaldal. O, di ba? Sobrang daldal ko. Ang daldal ko ngayong araw na to. Pero, ay gabi na po. Kayo po ay magsitulog na. At tayo po ay magkita-kita uli mamayang gabi. Dito po sa Philadelphia. At maraming salamat po sa inyong lahat. Sa paglalagay po ng mga like, react, comment, at pag-share at panunood po ng aking mga ina-upload na mga reels, live video. Sana po, sabi ko, sana i-share nyo po yung reels ko, yung aking mga video kung gusto nyo lang po. Pero hindi ko po kayo pipilitin kung ayaw nyo po. Doon po ako mababa yung mga imo ko po sana ng mga wag nyo lang ganong i-share po yun. Mag-focus tayo sa ano po, para naman po makaranas naman po akong sumahod dito sa page. Diba, habang nandito ako sa Amerika, maranasan ko naman pong sumahod dito sa page. Diba, alalahanin nyo, pag sumahod ako sa page, ipaparapol ko po yun. Diba? So, good night na po sa inyong lahat. At maraming salamat po. At mag-iingat po tayong lahat. See ya!